Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Salahuddin M. Batunan at kami po yung last reporter, kung saan ang topic namin ay the relationship between Islamic law, Sharia and Roman law. Okay, ang aking topic dito is dalawa, nature and characteristic at saka ng areas of similarity. Okay, unang pag-uusapan natin kung ano nga ba ang nature and characteristic, kung ano nga ba yung katangian ng Sharia law at saka ng Roman law. Unang pag-uusapan natin ay ang Sharia law. Ang Sharia law ay divine in origin based on revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Sharia Islamiyya o ang Islamic law ay nagmula ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang basihan ng Sharia ay ang Quran, Sunnah, Ijma' at saka ng Qiyas. Ano nga ba ang mga katangian ng Sharia? Number 1 na katangian ng Sharia ay religious and legal at the same time. Regulates worship, ibadat, and social relations, muamalat. Number 1 na katangian ng Sharia ay tinatawag na religious and legal at the same time. Sa Sharia Islamiyya ay pinamamahalaan ang pagsamba, which is ang ibadat, at saka ng ugnayang panglipunan. Yun ay ang muamalat. Ang halimbawa ng ibadat, ito yung pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng pagsasambayang, gaya ng paghajj, pagpasting, at saka ng marami pang iba. Sa muamalat naman, marami itong halimbawa. Ang halimbawa ng muamalat ay gaya ng pag-aasawa, pagtalak or pagdiborsyo, at saka sa pagninegosyo, at saka marami pang halimbawa ng muamalat na kung saan yun ay pinamamahalaan ng Sharia al-Islamiyya. Number 2, na katangian ng Sharia is moral and ethical dimension. Law is connected with accountability before the God. Okay, dito sa number 2 is ang batas ay may pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang halimbawa nito is kumbaga kung nagkakasala ka is meron kang pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa nito sa pagtitinda, kung ikaw ay nagtitinda ay nandaraya ka, kahit na hindi ka nakulong kasi nga hindi ka napansin ng batas, is meron ka pa rin kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil doon sa pandaraya mo, which is yan yung sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na al-zulm. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadis, wattaqul zulm fa inna zulma zulumatu yawmul qiyamah. Layuan ninyo ang zulm or ang pangdaraya dahil isa itong kadiliman sa yawmul qiyamah. Yun yung number 2 na katangian ng Sharia al-Islamiyya, na kung saan ang taong nagkakasala o nakagawa ng masama is magkakasala sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Number 3 is comprehensive. Dito sa comprehensive is covers family law, criminal law, contracts, governance, and ethics. Kumbaga dito sa comprehensive ay nasasaklaw niya ang family law at saka ng criminal law, contracts, governance, and ethics. Ang halimbawa ng family law is kumbaga halimbawa kung merong namatay, gagamitan ng paraid para sa mga, kumbaga magmamana doon sa mga ari-arian ng namatay, na kung saan gagamitan ng paraid. Sa criminal law naman is sa Islam, halimbawa kung nagkasala ka, nagnanakaw ka, is puputulan ka ng kamay, nakadepende sa laki ng iyong ninakaw. Sa contracts naman, sa kontrata, ang halimbawa nito is sa pagtitinda is meron kayong mga kontrata na hindi ka pwedeng pumilit doon sa kontrata na iyon, at saka ng governance and ethics. Okay, yan yung number 3 na katangian ng Sharia. Yun ay ang comprehensive. Okay, dito na tayo sa number 4. Flexible through ijtihad. Allows juristic reasoning for a new situation. Sa Sharia Islamiyya, merong tayong tinatawag na al-ijtihad, kung saan ay umaangkop ito sa mga bagong issue. Ang halimbawa dito sa panahon natin ngayon is kumbaga nag-research ang mga ulama patungkol doon sa pagdedestros
sa nagpa-fasting, na kung saan ang lumabas sa pagre-research nila is hindi pwede, nakakabatal po ng fasting ng isang tao ang pagdedestros kasi nga nakakapagbigay ito ng lakas, na kung saan isa itong ijtihad kasi nga wala ito sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ang number 5 is justice oriented, aims at maslaha, public welfare and prevention of harm. Sa Islam is meron tayong tinatawag na maslaha. Ang layunin ng maslaha ay kapakanan ng nakakarami. Dito sa maslaha, hindi masyadong paghihigpit sa mga batas, hindi pa masyadong paghihigpit sa batas. Okay, yun yung 5 katangian ng Sharia al-Islamiyya. Dito naman tayo sa Roman law. Ang Roman law is human-made law developed by a Roman jurist. Ang Roman law ay gawa lang ito ng isang tao, na kung saan ang nag-develop ng law na ito is ay yung mga Roman jurist, na kung saan ang Roman law ay nakabase lang sa kaugalian at sa kanang batas ng estados. Okay, dito na tayo sa characteristic, katangian ng Roman law. Number 1 na katangian ng Roman law ay secular in nature. Separate law from religion. Kung saan dito sa Roman law is nakahiwalay ang batas sa religion. Magkaiba sa Sharia, sa Islam is connected yung religion sa batas. Kasi nga ang batas ng Islam is nagmula sa Quran at sa kasunan ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, yun yung number 1 na katangian ng Roman law. Number 2 is highly systematic and technical, precise definition and classification. Okay, dito sa highly systematic and technical is kumbaga sa batas is mayroong maayos na pagkahati-hati ng batas. Halimbawa, merong batas para sa mga magnanakaw, merong batas para sa mga obligasyon, merong batas para sa pamilya, na kung saan nagkakahiwalay ito, na kung saan magkakapareho ang pagkakaintindi ng mga abogado patungkol sa batas na iyon. Number 3 is case-based development involved through legal dispute. Okay, dito sa number 3, ang halimbawa nito, merong kaso is hindi muna nila ito agad isinusulat ng buo sapagkat pinag-aaralan pa nila ito ng maayos. Kasi nga, kung ano yung magiging hatol nila patungkol sa krimen na iyon is yun din yung gagawin nila sa susunod na case na pareho lang doon sa kaso na iyon. Ang number 4 is foundation of modern civil law system, influence European and Western legal tradition. Number 4 na katangian ng Roman law, ito yung nagiging foundation ng modern civil law. Na-impluwensyahan nila ang European at saka ng Western legal tradition. Kumbaga, Roman law, ito yung naging foundation ng civil law. Gaya ng sa Pilipinas, ang civil code ng Pilipinas is na-impluwensyahan ng Roman law, kung saan ang foundation ng batas na ginawa dito sa Pilipinas ay ang Roman law. Number 5 is emphasis on private law, contract property obligation. Emphasis on private law, nakatuon sa mga pribadong batas. Sakop nito ang contracts, property, and obligation. Okay, dito na tayo dadako sa areas of similarities. Kung saan is ang Roman law at saka ng Islamic law is merong similarity. Number 1 is contract law. Example, Islamic law, a sale is invalid if false or deceptive. Roman law, a contract without free consent is void. Okay, dito sa dalawang batas na ito, which is ang Islamic law at saka ng Roman law, is nagbabawal ng sapilitang pagpirma sa kontrata. Halimbawa, bawal mong pilitin ng isang tao na pumirma sa isang kontrata kung siya ay napipilitan lamang. Number 2 is property right or karapatan sa ari-arian.
Both system protect private ownership. Islamic law, prohibition of harm, la darar. Roman law, property cannot be used to injure neighbor. Okay, dito sa property rights, ang dalawang batas, Roman law at saka ng Islamic law is pareho silang nagpo-protect sa private ownership. Dito sa Islamic law is ipinagbabawal din dito sa Islamic law sa dito sa property right is yung pagbebenta mo ng hindi sa'yo. Kumbaga, hindi mo pwedeng ibenta ang isang bagay na hindi naman sa iyo. Gaya ng sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tabi' malay sa indak. Kumbaga, wag mong ibenta yung isang bagay na hindi mo pagmamay-ari. Okay, dito na tayo sa number 3. Legal maxims and principles. Example, Islamic maxim, harm must be removed. Roman principle, law should prevent unjust injury. Okay, ito yung mga prinsipyong legal. Sa Islamic law is ito yung pag-aalis mo sa mga nakakapinsala. Sa Roman law naman, ito yung pag-iwas sa di makatarungang pinsala. Ang halimbawa ng dalawang ito, yung pagresolba ng kaso kapag kulang ang malinaw na batas. Ayun yung number 3. Ang number 4 is equity and justice. Islamic law is istihsan and maslaha. Roman law, equitas or equity. Okay, dito sa number 4, ito yung pagluluwag ng mahigpit na batas upang maiwasan ang kawalan ng katarungan. Ang Islamic law at saka ng Roman law is kumbaga merong batas na pagluluwag sa mahigpit na batas upang maiwasan ang kawalan ng katarungan. Number 5 is judicial reasoning or pangangatuwirang judicial. Islamic law, qiyas and ijtihad. Roman law, analogical reasoning. Ito yung pagresolba sa mga makabagong mga issue or makabagong kaso na kung saan ihahambing mo doon sa mga dating kaso. Ang halimbawa sa Islam, ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paggamit ng droga. Wala mang malinaw or literal na dalil sa Quran na nagsasabi na ang pagdodroga ay bawal, pero nandyan naman yung qiyas na kung saan ihahambing mo yung droga sa khamar, sa isang alak na kung saan ang dalawang ito is magkapareho lamang na nakakasira ng utak. Okay, dun lamang po nagtatapos ang aking report. Shukran and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.